dahil sa nakumpirmang reklamo laban sa mga target. Isang operasyon na ang ikinasa ng mga operatiba. Kanya-kanyang toka, bitbit nila ang search warrant para kina alias Freddy, alias Jonis at Presi. Kung matinig ka mga target, abay, hindi kami pahuhuli. Go, sana na! Go, sir, go. Nang ibigay na ang hudyat ng pagsugo, kanya-kanya ng pulasa ng mga operatiba. Madali namang naabutan ng mga ahente ang suspect na si alias Freddy sa labas ng kanilang bahay. Marami siyang spotters. Pupunta ka pa lang sa bahay, malayo pa lang, may mga spotters na siya. Natimbrehan siya ng mga bata, pero mas ng mga spotters niya, pero mas mabilis naman yung mga tao natin. So nakuha rin natin si Freddy. Pangalan po. Freddy. Freddy. Opo. Okay, sige. Isang babae naman ang naabutan sa banyong ito. Ako ka muna. Ineng, naligaw ka yata. Hindi ko po kaano-ano yan si Fred. Ano yung bahay ko? Nakikuha lang po yan dito. Pero laking gulat namin ang malamang kasintahan pala siya ng suspect. Sabi mo na yung totoo, wala naman tayong magagawa eh. Hindi mo. Ha? Totoo bang live-in partner mo siya? Oo. Ilang taon ka na? 16. 16 talaga, hindi. Tingin ka lang ba? Naku, naloko na. Yun po yung kanyang ka-live-in partner na binansagan sa lugar namin na nagpakasal sa Bato. Hindi po ako supplier, ma'am. May nagbibigay lang po sa amin dati rito. Kasi taga rito po ako eh. Hindi po ako supplier. Ngayon, nung dumating po, 3, 4, ganun lang po tinda namin. Ano yung 3, 4? Tatlong bulto, 4 bulto, yun lang po. Yun yung mga dinidispatcha mo dito sa lugar. Bale, nahati-hati lang po rito. Unang beses, sino? Sa South po. South. Anong ikinaso ng South? Kasi ma'am, wala naman sila talagang nakukuha sa akin. Malimit, ano lang, panggamit lang. Oh, anong ikinaso sa'yo ng South? 11 po. 11. Yung pangalawang beses, Ganun din po, wala rin naman. sinong nanghuli? NBI po. NBI. Samantala sa bahay ng suspect na si Jonis, 2 babae pa ang inabutan namin. Kaninong bahay ito? Sa amin po. Dito kayo nakatira? Kaibigan po niya. Kaibigan po. Kararating lang po kasi niya. Kwento kasi kami babachik kami sana kami pareho kami buntis eh. Pero nagkalat sa paligid ng mga paraphernalia o gamit na pang shabu. Sus ko po! Wala umano sa kanyang bahay ang suspect na si Jonis. Pero si Presi, nabitbit naman ng mga operatiba. Nung nakita ni Presi yung tropa, tumakas si Presi. So, may team tayo na dumiretso sa bahay ni Jonis, while may team tayo na humahabol naman kay Presi. At doon natin nakuha si Presi. So, nung nakuha natin, ibinalik lang natin siya doon sa kung saan naando si Jonis. Akala mo, absuelto ka, ha? Okay lang. Minsan, makikita ko lang sa kanya, 3, 4 na plastic. Tapos sa'yo, kinukuha mo kalahati. Lahating ano. Magkano kuha mo sa kanya? Ano? 14, 8, gano'n. 15. Tapos may isasali mo ng mga 18 lang? Hindi. Nakataas na masyado yun. Magkano? Mga tumubo ka na mga 1,000 mahigit, palto. So, ibig sabihin po, nagtutulak din kayo? Oo, yun ang ano. Nasamsam ang mga ebidensyang paraphernalia at shabu sa bahay ni alias Freddy. Sa bahay naman ni Jonis, nagkalat pa ang mga dagdag ebidensya. Ang minor de edad na kasintahan ng suspect pati ang mga kababaihang nadatnan sa bahay ni Jonis, inihabilin sa pangangalaga ng mga social worker ng lungsod.
Samantalang ang iba pang mga dinakip sa operasyon inimbitahan sa tanggapan ng PIDEA. Isa-isa silang inimbestigahan. Si Freddy, kinasuhan natin siya ng Section 11, Article 2 of Republic Act 9165. Meron siyang possession ng more than 5 grams na shabu. So, ang penalty nito ay 20 years and 1 day to life imprisonment. A fine of 400,000 to 500,000 pesos. Meron din siyang kaso na possession of paraphernalia. Ang penalty naman ito ay 6 months and 1 day to 4 years. Ang penalty is about 10,000 pesos to 40,000 pesos. Positive din si Freddy kasi sa use ng dangerous drugs. So ito yung mag-aggravate ng mga kaso niya na i-final natin sa kanya. More than 5 grams is about mga 30,000 pesos yun. Kung yun yung street value ng halagang nakuha sa kanya. Kay Presi naman, kinasuhan natin siya ng Section 6, Maintenance of Drug Den. Dahil during that time, nahulihan natin na may 2 buntis na nagsesesyon. Ang penalty nun ay life imprisonment o habang buhay na pagkabilanggo. Dawit din sa pagsasampa ng kaso ang mga buntis na nadatnan sa lugar na sinalakay. Kinasuhan natin ng Section 7, Article 2 of Republic Act 9165, which is visitors of drug den. At ang penalty naman ito ay 12 years and 1 day to 20 years. Pati ang minor de edad na kasintahan daw ng suspect na si alias Freddy, pinakasuhan ng piskalya. According sa DSWD na nakausap natin, nag-undergo ng discernment test itong si minor at napatunayan na may discernment. So, isinama natin sila sa kaso, yung minor de edad sa kaso. So, kung ano yung kinaso natin kay Freddy, yun din ay kinaso natin kay minor de edad. Whatever happens, kasi pag pinasok yan sa West, sa korte, depende na ho yan sa korte kung anong gagawin niya. Kung papasok siya sa DSWD custody, meron naman hong ganun tayo mga facilities. CICL, Children in Conflict with the Law. Naway maging panibagong yugto ito para magwakas na ang paghahari-harian ng mga tulak ng drogang salot ng lipunan. Mga kapuso, para sa inyong mga sumbong, bukas ang investigador Sumbungan ng Bayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pwede pa rin kayong tumawag o mag-email. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong mag-show. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa mali, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez. At ito ang